Ang botulinum toxin na injections po ay fairly common at safe naman. Parang anti-aging, pampabata. May iba pa bang risk saka side effects na kailangang malaman yung mga magpapagawa niya? Pag-isipang mabuti kung para sa inyo ang Botox or botulinum toxin. Ito, huling hirap na talaga, Doc Ben. Usually magkano ang pa-botox? Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ng isang topic na alam ko marami sa inyo interesado. Kasi nakikita namin sa mga videos namin, ang matataas ang views yung mga collagen, glutathione, yung mga medyo pampabata at pampaganda. So ngayon, ang topic natin ay yung tinatawag na Botox o pampatanggal ng wrinkles sa muka. So, ako personally bilang lalaki na hindi naman masyadong vain, limitado lang ang kaalaman ko dito. Mostly ang alam ko sa Botox, punchline siya ng maraming mga joke 'pag nanonood ako ng TV. Pero today, bibigyan tayo ng kaliwanagan tungkol sa topic na 'to ng ating dedicated doctor at resource person na si Dr. Bien Canlas. So, Doc Bien, aside sa punchline ng mga comedy, ano ba talaga itong Botox at ano ang ginagawa niya sa katawan ng tao? Ang Botox or botulinum toxin, so paalala, no, ang Botox ay isang brand. No? Siya ang pinaka-common o pinakasikat na brand ng botulinum toxin. Ang botulinum toxin ay isang neurotoxin, nasa pangalan, no, na nakukuha sa Clostridium botulinum na bakterya. Ang ginagawa nito ay pinipigilan niya, no, ang mga signal sa ating nerve papunta sa ating muscle para ito ay magre-relax at hindi magko-contract. At dahil ang mga muscle ay nasa ilalim ng balat, ang epekto nito ay nawawala o nababawasan ang appearance ng mga wrinkles sa ating balat. Kaya kadalasan ito ay sikat na parang anti-aging, pampabata. Kaya rin siguro marami ang interesado sa topic ng Botox. Pero marami pang mga brand o klase ng Botox, no, or botulinum toxin. So ang alam natin na Botox, ang klase niya ay Ona Botulinum Toxin A. So marami pang ibang brands like Dysport, Xeomin. So maraming mga klase ng Botox na maaring gamitin o ah, i-prescribe o gawin sa atin, no, during cosmetic procedures. Commonly, ang Botox talaga ay ginagamit para sa mga wrinkles. Pero alam niyo ba na ito ay ginagamit din para sa chronic migraines, na maaaring gumamit ng Botox para maiwasan yung mga atake ng chronic migraines. Maaari din tong gamitin para sa matinding pagpapawis or hyperhidrosis. Madalas ginagamit ito kung mapagpawis ang ating mga kilikili. Kahit na naka-deodorant na, talagang nagpapawis pa rin, maaaring i-consider ang Botox as treatment para doon. No? At meron din na ginagamit din ito sa tinatawag natin na mga spasm na ating mga muscle, no? Kapag merong dystonia, so maaari itong gamitin. So maraming mga uses ang botulinum toxin, pero ang pinakasikat of course ay para sa wrinkles o para sa pampaganda. Itong botulinum toxin, nanggagaling ba 'to sa hayop o mina-manufacture ba 'to sa saan galing ito? Ang botulinum toxin ay nanggagaling sa isang bakterya, Clostridium botulinum. Commonly, actually, siguro fun fact about it, ang Clostridium botulinum ay nagko-cause ng sakit na botulism. So ito ay nakukuha kunyari hindi masyadong maganda yung pagkagawa ng canned food natin. Madalas nandun sila o kaya hindi masyadong preserved yung mga meat like ham. Maaari rin 'tong makuha sa mga infeksyon sa sugat. So ito ay unang nakuha alam ko, sa maling preparation ng ham. So may na-infect ng botulism, ang tawag dun sa sakit, 'no. At ang nangyari ay nagkaroon ng panlalaki ng tiyan, so sakit talaga siya ng tiyan, 'no. Tapos nagkaroon ng mga sintomas na nagkaroon ng paralysis. So paralysis sa mukha, so kung saan man na-introduce, kung nasugat ka, doon nagkakaroon ng paralysis, nagkakaroon ng numbness dun sa area. Kaya nagkaroon ng interes na kuhanin yung neurotoxin mula doon sa bacteria at i-isolate. Kaya yung mga botulinum toxin natin ngayon, wala na yung bacterial component. Kumbaga hindi ka naman na mai-infect, hindi ka magkaka-botulism kapag ka nagpa-inject ka ng botulinum toxin, no? Kumbaga ito ay na-purify na para makuha yung mismong active na ingredient, yun yung botulinum toxin. So sa, I guess hindi naman ako doktor pero
nakakaintindi tayo ng mga, I guess, breakdown ng mga words. Na-mention mo kanina, neurotoxic ito. So, yung nerves natin, yung naapektuhan niya. Oo, 'no. So, kumbaga, ang ginagawa nung neurotoxin na ito or nung botulinum toxin ay pipigilan niya yung signal na nanggagaling sa mga nerves natin papunta sa muscle para mag-contract. Kasi ang paggalaw natin, kunwari gagalaw mo yung kamay mo, yan ay lahat may signal 'no, galing sa ating brain or galing sa ating mga nerves 'no, sabihin niya na mag-contract ka. So, ang ginagawa nito kapag in-inject mo doon sa site, kunyari for example, yung pinaka-common sa ating noo. So, kapag inangat mo ang iyong noo, magkakaroon ng mga guhit, 'di ba? Dahil umangat yung muscle, nag-contract yung muscle. So, kapagka in-injectan yan, hindi na magko-contract yung muscle kahit na subukan mo pa siyang iangat. Kaya ngayon, dahil hindi na siya gagalaw, mapabawasan din yung mga linya na nabubuo kapagka gumalaw yung muscle sa ating balat. Ganun pala yun. Okay. So, dahil relaxed yung mga muscle, walang formation ng lines. Yes. Okay. So, sa madaling salita, hindi kalokohan yan. Effective talaga kung gusto mong bawasan yung wrinkles mo. Epektibo talaga ito 'no, kaya ngayon napapadalas na yung paggamit dahil FDA approved na ang botulinum toxin para sa mga wrinkles natin sa noo, for example. Eto, Dof Bien, tanong na loko-loko lang kasi hindi pa naman ako masyadong nakakita ng mga aminado na nagpa-botox sila. Baka ano na lang, dahil sa labo din ng mata ko, hindi ko mapapansin. Pero, kunyari, may kulubot ako sa mukha, nagpa-botox ako. Medyo jahe naman kung makinis yung mukha ko, pero yung leeg ko, may mga kulubot pa rin. Hanggang saan nilalagay yan? Pati ba sa leeg o sa mukha lang strictly? Well, ang botox natin ay kadalasang ginagamit sa noo. Meron din 'tong ibang gamit tulad ng dito sa may gilid ng mata. Maaari rin 'no, na pati yung ating panga ay lalagyan din ng botox 'no, na common yan ngayon 'no, Jotox yung tawag nila 'no. So, sa jaw lalagay nila para liliit yung muscle natin dito sa medyo, magbibigay yan ng hugis na parang tawag nila sa Tagalog, hugis bigas ka na. So, para magiging medyo V-shape yung iyong mukha 'no, mababawasan yung pagkabilog ng mukha. Kasi kung saan natin ini-inject ang botulinum toxin, liliit ng kaunti yung muscle dahil of course hindi siya masyadong nagko-contract. Yun pa naman yung parang malakas magbigay ng illusion na pumayat ka 'no, yung Oo, pag-yokjo. 'pag yung hugis ng mukha mo 'no. So kunyari ako ang laki ng jaw ko dahil nagga-grind ako ng ipin ko 'pag gabi 'no, kaya talagang gigil yung mga muscle ko on my jaw. So kapag kung for example, kung ako ay lalagyan diyan, magbabago ang hugis ng mukha ko. Oh, so yun. Na-mention mo kanina minsan sa mga sobrang pawisin lalo na sa kilikili. Ano yun 'pag, in-inject ka dun nung toxin na ito, ano, Mababawasan ang yung sweat glands mo? yes, mababawasan ang paggawa ng sweat or pagpapawis dun sa area na yun. Kaya approve ito para sa hyperhidrosis ng underarms 'no, or ng armpits, ng kilikili. Naiintindihan ko. I mean, it sounds comical siguro sa iba sa inyo, pero may mga ibang tao talaga nakakahiya yung mga nangyayari sa kanila. Kasi may coworker ako dati, sa opisina namin dati medyo formal, so naka-long sleeves kayo. Lalaki, ang lakas magpawis ng kilikili niya kahit may aircon na. Minsan, nag-uusap sa opisina, nagtaas siya kamay para magtanong, makikita may spot na basa dito. Yung mga tao nagpipigil ng takuan. So, baka sa ganun, okay ka dun Yes, 'no. mag-invest ng konti 'no? Oo, like kunyari doon 'no, para sa chronic migraines. So maari din siya 'no, kung lagi kang mina-migraine, baka ano, mas talagang kailangan mo kasi maiiwasan yung mga frequency 'no, nung attacks ng migraine. Sa iba kasi talaga hindi sila makatayo 'no, Dok? Oo, at yung iba ay na-ospital pa dahil sa migraine. So kumbaga, hindi lang naman pagiging balidoso lang 'no, paggamit ng botox, marami siyang gamit. Eto tanong, 'pag sa migraine, ang tini-treat saan tinuturok, eh? Ito ay tinuturok din sa ulo, sa harapan, sa ating noo, at kasama dun tinuturukan din sa may bandang, leeg, sa ating batok. Sa skin lang naman Ang ng botox ay ini-inject natin sa muscle 'no. sa muscle? Oo 'no. So manipis lamang kasi ang balat natin sa mukha 'no, tsaka batok kaya matatamaan talaga. Pero wag naman matakot Okey. na yung iba kasi iniisip dahil yung muscle yung naapektuhan na, "Ay siguro malaki yung karayo o haba yung karayo." Ang pag-i-inject po ng botulinum toxin ay gumagamit tayo ng fine na needle 'no, pinakamaliit na needle na puwedeng gamitin. Ito ay literal na parang kagat ng langgam. Kapagka dito, of course may mga area na medyo masakit 'no, kung sa paligid ng mata medyo masakit kung diyan ka matuturukan. Pero kung sa noo hindi mo halos 'yan mararamdaman 'no, kaya hindi naman usually kailangan ng anesthesia.
Even yung mga numbing cream, usually hindi naman kailangan. Although yung iba, kung sensitibo, baka mag-request sila ng gano'n o kaya ay yung iba naman parang yelo. So, papalamigan para hindi nila maramdaman. Okay. Kung ano, kunyari, ayaw mo na talaga itong mga kulubot na 'to sa mukha mo, gusto mo magpabata, siguro nasa 40s o 50s ka na, iniwan ka ng jowa mo or iniwanan ka ng asawa mo, kailangan mo ng rebound. Sabi mo, nag-iimbest ako, may budget naman ako. Sino ang puwedeng maglagay sa'yo ng Botox? Ato 'no, dahil ang botulinum toxin kahit na safe, dapat po ay propesyonal ang gagawa. So, tayo ay pupunta sa ating mga cosmetic dermatologist or mga aesthetic physicians natin. So, aesthetic dermatologist 'no or cosmetic dermatologist. So, sila ay mga eksperto sa mga aspeto ng balat na pampaganda. So, kapagka sila ang nag-inject, makaka-infer tayo na safe ang pag-i-inject. Dahil at the end of the day, ito pa rin ay neurotoxin at nagko-cause ng pagre-relax ng muscle. So, kung mali ang na-injectan, maaaring magre-relax yung muscle na yun, no, ng sobra-sobra. For example, kung napasobrahan ng inject sa may bandang brow or eyebrow, kilay natin, maaaring baka bumagsak ang mata natin, no, at mahirapan ka na ngayon makakita dahil babagsak yung iyong eyelid. So, nahihirapan ka na ngayon na buksan yan. Oh my gosh. At yung iba naman, meron tayong tinatawag, no, Spock eyebrows, no, parang merong kamukha mo si Spock. Yung sa Star Trek. Yes, yung kilay niya, 'di ba, nakaganon, 'no. So, yun sa mga side effect kung medyo mali or napasobra yung pagturok natin. Kaya dapat talaga ay professional ang titingin at tandaan, bago kayo injectan, mag-undergo naman kayo ng consultation, 'no. Titignan nila kung puwede ba kayong injectan, 'no, dahil of course kung talagang bagsak na yung mata mo ay baka hindi na puwede, 'no, na dahil baka lalo pang bumagsak ang iyong eyelid at mahirapan ka na makakita, no. So, ito ay dapat nag-undergo ng professional na consultation at of course dapat trained at professional yung gagawa ng pag-i-inject. Ito Doc Ben, kunyari nangyari yun, may nagkamali, wag naman sana na mangyari sa mga magpapagawa nun. Bumagsak yung eyelid mo, yung eyebrow mo, gaano katagal ang epekto nun? Yan. Ang botulinum toxin naman, ang kagandahan ay temporary lang ang epekto. Madalas, ito ay maaaring magtagal, unfortunately, ng 3 to 4 months. Ang tagal pala. Unfortunately, kung lagi kang nagme-maintain 'no, na talagang ano, na gusto mo lagi kang maganda, so ibig sabihin at least every 3 months nagpapa-inject ka. So medyo may presyo 'no. At medyo unfortunate kung gano'n 'no, may nangyari nagkaroon ka ng spock eyebrows or bumagsak yung eyelids mo, 3 buwan bago Walang matanggal. time contra yun? Maaaring i-try nila i-adjust 'no, maaaring mag-inject sa ibang area para maging mas balancing ang itsura 'no. Pero most of the time gano'n lang, so aantayin mo na mag-resulta. Oo nga. Kasi kung bumagsak na tapos ay hindi, bantayan natin sa kabila, parang matatakot ka na, eh, 'no? Dahil yung mga professional naman natin na mga doktor na nag-i-inject niyan 'no, alam naman nila ang anatomy ng mukha, na kapag ito ay nag-relax dapat ito rin i-injectan para balanse 'no. Kasi baka mamaya pina-relax mo 'to ta's ngayon ang lakas ng hatak naman ng ibang muscle group sa mukha 'no, baka mag-develop ng ibang wrinkles o baka hindi magpantay ang itsura. Kaya importante po na 'wag natin gagawin kung hindi po tayo trained, hindi tayo professional. Doc Ben, eto maliban diyan sa mga posibleng 'yan, yung sa kilay natin or sa eyelids natin, may iba pa bang risk tsaka side effects na kailangang malaman yung mga magpapagawa niyan? Ang mga common na side effects meron tayong tinatawag na post-injection headache. So yung iba pagka-inject ng Botox sobrang sakit ng ulo. Sa iba nagreresolba naman 'to agad, pero yung iba medyo nagtatagal yung headache, 'no. So at least minor lang naman yung headache. Merong mga iba na nagkakaroon ng allergic reaction dun sa pagturo ng botulinum toxin. So kapag gano'n siyempre emergency 'no, kung sakaling namaga, namula, nagkaroon ng hirap sa paghinga, kailangan magpakonsulta agad sa doktor, 'no. At of course kung nagkaroon 'no yung iba siyempre sa paligid pa rin ng mata ang pag-i-inject nito 'no. At kung saka-sakali nagkaroon ng blurring ng paningin o lumabo ang mata, dapat talaga ipatingin 'to agad. Kasi puwedeng maapektuhan 'no kung mali ang pagkakaturok natin. Meron bang ano, mga tao na hindi fit na ano, sumubok ng ganitong treatment? Kung kayo ay buntis, kung kayo ay nagpapasuso, of course dapat hindi mag-undergo ng ganito 'no, na mga procedure dahil maaaring makaapekto dun sa bata. At kung meron kayong mga ibang sakit, ibang iniinom na gamot, dapat din ay sabihin ito sa inyong doktor. Dahil i-a-assess muna kayo kung kayo ba ay eligible o puwede sa ganitong mga procedure.
So may mga mangilan-ngilan na kaso na hindi pa siya para sa Yes, oo. Kunyari meron ka nung problema na talaga ano sa muscle kumbaga mahina na talaga for example, meron kang problema sa thyroid tapos ikaw ay merong myasthenia. Medyo hirap na ang pag-control mo ng iyong mga eyelid so naturally bumabagsak na ano, nagdo-droop na yung eyelid mo. Kapag in-injectan mo yan ng Botox baka lalo yan bumagsak. Lalo ka ngayon mahirapan na buksan yung mata mo. So, importante po talaga na dapat ito ay ginagawa lamang ng professional at dapat ay may proper na consultation. Eto, huling tanong na lang na maloko, Doc, yan. Hmm. Pag nagpa-botox ka ba sa mukha, totoong hindi ka makakangiti? Ay, yan naman sa pagngiti 'no, makakangiti ka pa rin 'no, kung tama naman ang paggawa. Tatanggalin lang yung mga medyo fine lines mo diyan 'pag ngumingiti ka. Pero yan ay maaari pa na isa sa mga side effects kung mali ang pagkakaturok, napasobra ang pagkakaturok, pati yung placement 'no. Dahil of course may anatomy yan, hindi po puwedeng kung san-san mo lang yan tinuturok. Pinakita kang wrinkles, tinurok ka, Doc. Oo, 'no. So, hindi po siya gano'n 'no, dahil may mga tina-target tayo na mga muscle kaya dapat talaga ay trained yung gagawa. Kung saka-sakali yung binabanggit mo yung concern mo, it's a very real concern 'no, na baka mamaya nagkamali yung turok, lumagpas ka dun sa area na dapat magtuturok ka. Ngayon, hindi na pantay yung ngiti mo. So, aantayin mo na naman yung 3 buwan para magpantay siya ulit. Medyo matagal yung cooldown mo 'no, bago Oo, 'di ba? Paano kung may event ka, 'di ba? O so, gano'n 'no. kunyari nagpapaganda ka dahil ika-sister ka o kaya may speaking engagement ka, di ngayon Mahihirapan ka na ngayon. postpone mo na yung event. Oo 'no, kaya importante dapat talaga magpa-assess ng maayos at pag-isipang mabuti kung para sa inyo ang Botox or botulinum toxin. Tsaka siguro maganda na rin, Doc, yan, tingnan natin yung credentials ng professional na gagawa. Siguro yung mga very experienced na, tsaka tignan nyo yung feedback ng mga nanggaling doon para ma-minimize natin yung risk. Gaya nga ng sinabi ng Doc Bien, yung mga gumagawa naman ng Botox, karamihan trained and licensed sila to do this. Pero syempre, iba pa rin yung may ebidensya na, may track record na maganda yung kinalalabasan ng mga nanggaling sa clinic na to. Yes. Okay, any other words of advice, Doc Bian, before we wrap this up? Ang botulinum toxin na injections po ay fairly common at safe naman ang paggamit ano. Pero tandaan na itong mga ito ay temporary ang epekto. Kaya kung po kayo ay gugustuhin ninyo na magpa-inject, patandaan na after 3 months ay kailangan bumalik ulit. At maaring bumalik yung mga wrinkles na tinatry nating tanggalin. Ito, huling highlight na talaga, Doc Bian. Usually, magkano ang pa-Botox? Ang Botox injections natin, kadalasan 'no, depende ito sa klinika. So, ang pagcha-charge nila madalas ay per unit. Anong hindi sabihin na? Ang Botox kasi natin, ang pag-i-inject niyan, may number of units na ini-inject sa isang area para magkaroon siya ng epekto. So, for example, ang kailangan sa noo mo, ang assessment nila ay 20 units of botulinum toxin. So, obviously sabi, realistic to, oo, no? At medyo, ano pa to, medyo mababa pa, no, na estimate. 20 units, for example. To ay fairly common, no? Tatandaan natin na ang botulinum toxin, depende sa brand, ay maaring mag-range ng 500 pesos pataas. Depende pa kung nasaan ka, depende kung ano ang brand, per unit. So, tatandaan na kung noo mo pa lang, 20 na. Kung sa panga mo ay may tig 20 din. So, medyo nagko-compound yung So, presyo. Mag-math muna tayo. 20 units times 500, mga 10,000. Hindi po ako masyado magaling sa math. Tingin ko tama laro, 10,000 sa noo mo pa lang. Okay, kailangan pag-ipunan talaga yan, mga kababayan. Pero all for beauty. Tandaan nyo, yan wala sa health center yan. At wala sa public hospital siguro. Wala. Dahil hindi rin yan i-cover ng PhilHealth at HMO nyo dahil pampaganda yan, hindi yan sakit. Oo. Okay. Lalo kung ang indication nito ay for beauty at anti-aging. Correct. Kaya sa HMO nga namin sa mga company, kung kahit may warts ka na kung nasa mukha, hindi nila kasagutin yung pa-laser kasi kung pa-beauty daw yun, kano kung malaki-laki na din. Anyway, yun. I think ang tinitreat lang nila yung from the neck down pag warts But that's another topic for another day. Anyway, super dami nating natutunan. Yan, hindi na ako masyadong matatawa sa mga Botox jokes dahil alam ko na yung scientific tsaka medical side niya. Salamat sa paliwanag ni Doc Bien. So, sa ngayon, magpapaalam muna kami sa ngalan ng aming dedicated doctor and resource person, Dr. Bien Carmela Hanlas, and our partner in health, our medical director, Dr. Anthony So.
kami ay nagsasabing stay happy, stay healthy, makakangiti ka pa daw kahit magpa-botox ka. Bye-bye! See you next time!